alamin naman natin kung ano itong R o RIP currents at safety measures para sa mga beachgoers. Kasama si Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Captain Magalong, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon, sir, at sa lahat po ng inyong tagapagpakinig, sir. Magandang hapon po. Captain, pakipaliwanag po, ano po ba itong tinatawag na rip current at bakit po ito itinuturing na isa sa mga pangunahing panganib para sa mga naliligo sa dagat? Ito ba yung alon na may kasamang parang humahalukay ng buhangin sa ilalim sa may dalampasigan? Yes, sir. No? Ang rip current po, sir, ay isang malakas na agos ng tubig galing po sa dalampasigan papunta po sa malalim na bahagi ng karagatan. So, ito ay makitid at sadyang peligroso po, sir. Nabubuo ito kapag yung tubig na magmula sa hampas ng alon ay naiipon at naghahanap ng lagusan o lusutan pabalik ng dagat. So, sadyang powerful po ito, sir, no? Malakas. At if napunta ka po sa lugar ng rip current ay may tendency pong ipupunta ka po niya sa malalim na bahagi ng dagat kasi current na siya mamula sa dalampasigan papunta po sa dagat po, malalim na bahagi ng dagat. Okay. So, Captain, para po sa kaalaman nating mga kababayan, kasi ang katwiran nila, nandito na naman ako malapit sa shore. Malapit lang naman ako dito sa mababaw na parte ng dagat. Ano-ano po ba yung mga palatandaan na maaaring makita ng mga beachgoers, ng ating mga kababayan na naliligo sa dagat para matukoy kung may rip current sa isang bahagi ng dalampasigan? Captain? Captain Magalong? Wintado po yung iba po siya doon sa... Yes, sir. Hello, sir. Go ahead, sir. Yes, sir. No? Naiiba po yung tubig ng nasa loob po ng rip current. Ito po ay kalmado. At iba yung kulay niya, sir, no? Para siyang maputik na tubig. At saka, if mapapansin niyo po, yung sa loob po ng rip current, ang mga debris po niya o mga bula ay palayo po sa dalampasigan, no? Nadadala po siya ng current niya. So, with that po, nakikita natin yung mga lumulutang na mga object na nasa loob ng rip current ay palayo po ng dalampasigan. So, we can easily determine that kung babantayan po. Alright, ulitin lang natin, no? Sabi ni Captain Magalong, yung uri ng rip current. Tama po, Captain, ano? Kalmado, pero yung kulay niya ay kulay putik. Tapos yung mga object ay papalayo sa dalampasigan. Tama? Yung buhangin at yung mga debris. Tama? That's correct. Tama po, sir. Okay. Now, sa inyong karanasan, Captain, gaano po kadalas itong, kayo na nakatatanggap? Tama po yun, sir. Tama. Captain Magalong, sa inyo pong karanasan, gaano po kadalas kayo nakakatanggap ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan sa rip current? Well, basically, sir, I don't have the exact number ngayon, sir, no? But mostly noon, sir, pag mga areas na nire-rescue natin na nag-involve po na malalakas na alon, no? Andun po kasi yung great possibility na mayroon pong rip current doon. So, isa yun sa mga sanhi po na nagre-rescue tayo. Doon sa mga areas kung saan malalakas yung alon po. Okay. Well, kadalasan, Captain, ang senaryo, marami pong nagpapanik kapag nahihila ng malakas na agos. Now, ano po ang tamang dapat gawin ng isang tao kapag siya ay napunta dun sa may rip current at binabalumbon siya ng alon at hindi makabalik agad sa pampang? Ano po ang payo ninyo para po maiwasan yung pagkalunod? Kasi ang mangyayari, mapapagod siya at mahihirapan siya makaahon. Tama po, sir, no? So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm, no? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po, no? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger.
no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline, no? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan, and after that, pwede na po dumiretso sa dalampasigan, but wag po yung labanan po yung agos po ng rip current kasi sabi ko nga, ito ay sadyang malakas at powerful po na agos ng kuryente, mapapagod ng po tayo. Okay. Captain, may posibilidad ba na, since nabanggit nyo nga po na wag lumaban doon sa rip current at sinabi niyo po lumangoy parallel doon sa Pampang, may possibility ba na ibalik ng alon yung taong nadala ng rip current? Ibalik ng alon, pabalik sa Pampang? O talagang dadalhin siya sa gitna? Well, para sa rip current po kasi sir, palabas siya sir, no? Okay. Palabas yung agos niya. So kung maibalik man siya sir, baka lumabas na po siya doon sa rip current at yung wave na po ang pwedeng magtulak sa kanya padalampasigan. But pag nasa loob ka pa po ng rip current, palabas po talaga sir. Palayo po sa dalampasigan yung direction niya. Alright. Ng agos po. Okay, so papunta talaga sa malalim na parte ng dagat. Well, kapag naman may That's nakikita... Okay, Captain, pag may nakitang nalulunod o nahihila na malakas na agos, ano po ang dapat at hindi dapat gawin ng mga taong nakakita o nakakasaksi ng ganitong insidente? Well, ang tendency po kasi natin sir, pag may nakakita tayong nalulunod is puntahan kaagad natin sir, no? Takbuhin kaagad natin, not knowing yung danger na pwede nating masagupa, no? So, first po siguro is pag may nakita kayong nalulunod, i-assess po muna yung sitwasyon. Kasi marami po sa mga surroundings natin na pwede na pong makatulong doon sa biktima. Like if may life ring po tayo siguro, no, na present, or if wala, even floating debris po sir, no, pwede nating itulong sa kanya, or line po, lubid po, no, pwede nating tapunan ng lubid para mahawakan siya. But wag po muna padalos-dalos, assess po muna ng situation, tingin ka sa mga surroundings mo or sa mga bagay na pwede makatulong, or if may pastor na bangka po, you could direct him, no, na tulungan po yung nalulunod. That's with that, pagtulong na po sa biktima yon, no, without engaging him directly. Tsaka, if ever po, importante po tumawag din tayo ng medical personnel kaagad, and if may lifeguard po, tawagin din po natin kasi kung nalulunod po yung biktima, he or she would need medical attention immediately po sir. So siguro yun po yung ma-advise po natin. Okay. May mga particular po bang oras sa maghapon o kondisyon ng dagat o estado po ng karagatan na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng mapanganib na rip current? Well, as I mentioned kanina sir, no, malakas na alon na naiipon yung tubig sa dalampasigan. So siguro sir, yung mga areas or beaches natin facing directly sa Pacific Ocean such as Aurora, yung andun po sa taas kasi malalakas po talaga, sadyang malalakas po yung alon doon. So for the weather naman sir, wala pong pinipiling weather po sir. Okay. Even maganda po yung weather as long as malakas po yung alon doon sa lugar na yun, nagkakaroon po ng tendency na magkaroon ng rip current yung isang lugar. Okay. Now, with the recent incident, Captain, kung saan meron nga tayong mga kababayan o dalawang atleta na nalunod dahil dito sa malakas na alon, kasi itong rip current, if I understand it correctly, dito po yung mga surfing areas prone dito sa rip current. Ito yung mga hinahanap ng mga surfer. Are we somehow considering na mabantayan ito ng Coast Guard o kaya naman mabigyan ng tamang pagsasanay o training yung mga lifeguard na malapit dito sa mga lugar na may rip current? Captain Magalong? Okay. Sir, if you could repeat the question. Okay. Now, with the recent incident po kung saan meron tayong dalawang atleta na nalunod dahil sa malakas na alon. Now, dito po sa mga lugar na merong matinding rip current, are we considering na mabantayan ito ng PCG para hindi na maulit, o kaya naman
mabigyan ng pagsasanay o abiso yung mga lifeguard para mabantayan yung mga karagatan na prone sa mga malalakas na alon? Well, sir, there's an existing memorandum circular po ang Coast Guard po natin, sir, no? It's been, nilabas po to 2017 pa po. Ito yung memorandum circular 0314, which is the guidelines for the safety and security regulation for all coastal and beach resorts and vessels with pool facilities. Kasama po dito, sir, yung pag-explain natin sa mga coastal owners and resorts owners, no, na maglagay sila ng mga signage para sa mga beaches nila kung saan may nakikita silang hazard doon sa mga beach goers nila. And to delegate a swimming lane kung saan lang pwede pong maglangoy yung mga beach goers nila. They should be the one putting those areas or signages kung saan pwede at pwedeng, saan pwede, hindi pwede. So, isa yun, sir, sa memorandum circular na ini-implement ng Philippine Coast Guard natin. Also, with the directive of our commandant, sir, no, Admiral Ronnie Hilgaban, Philippine Coast Guard, nag-launch po tayo ng ICARE na program, no, which is ini-engage po natin yung local government units natin, beach goers, no, particularly those coastal communities. Part po ito ng ICARE, ang kausapin po sila, nag-disseminate po tayo ng mga information, no? Information dissemination. When it comes to safety at sea, kung ano ang mga dapat nating gawin, no? Para maging safe po yung pagpunta po natin sa dagat. And of course, yung Coast Guard feasibility natin and presence, sir, no, na always nating kinakandak. If we can maintain the presence of our Coast Guard personnel, particularly in areas wherein palaging pinupuntahan po, no, ng mga turista po natin or ng mga beach goers natin, andun po ang Coast Guard po natin na para bantayan po sila. Okay. Now, ngayon pong panahon ng tag-ulan at habagat, ano po ang inyong paalala sa publiko tungkol sa pagpunta sa mga beach at iba pang coastal areas? Go ahead, Captain. Yes, sir. Planuhin po natin, no? Planuhin po natin muna ang pagpunta natin doon. Tingnan po natin yung weather, no? Yung weather conditions sa date na gusto nating pumunta doon. Tingnan po natin kung okay po yung weather para at least po ma-maximize po natin siguro yung time natin na pumunta doon. Also, maging kuan po natin siguro sa sir, maging mapagmatyag po to, no? Let's be aware of what hazards sa ating mga surroundings, especially doon sa tinutukoy po natin ngayon, yung rip current. Tingnan po natin yung mga signage if there meron, no? And lifeguard po siguro, tingnan natin yung resort na pinunta natin kung may active duty lifeguard kasi nakakatulong po talaga na may nagbabantay sa atin habang tayo ay nag-enjoy. Of course, kung meron ding SOLAS equipment like life vest para doon sa mga hindi ganong marunong lumangoy, mas maganda po, no? Bantayan po rin natin ang mga pamilya natin. Let's consider yung body system, no? Dala-dalawa kayo para at least kung may mangyari doon sa isa, may isa kaagad na nakakakita at makakapag-report doon sa kabady niya or sa kasamahan niya. And if possible po, sir, yung alcohol po, no? If possible, iwasan po natin uminom ng alak habang tayo ay naglalangoy or nasa dagat po kasi na-impair po kasi yung kuan natin dyan, decision making pag nag-i-involve po yung alcohol. So, yun po sana, paalala po natin. Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Thank you, Captain.